mga katarantaduhang ginawa nito na nasabi na ng aking mga kasamahan, baka may nakakalimutan pa po tayo na dapat lagi nating gunatain. Unang-una po dyan, yung ginto. Ama, ano bang problema ng mga Marcos at napakahilig sa ginto? Ano? Yung golden Buddha, ninakaw nila kay Rojas. Hindi na alam ng mga bata ito, yung golden Buddha. I-google ko na lamang. Bago meron pang Yamashita Gold daw. Italiano Gold. Pero ang totoong gold na ninakaw, yung gold reserves po natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam niyo po ba, noong panahon ng pandemya at yung mga sumusunod na taon, na ang lahat hindi na halos lahat ng Bangko Sentral ng lahat ng bansa ay nag-hoard, nagtatago, nag-iipon ng ginto. Alam niyo ba ang pinagbebenta ng pamahalang ito? Ang ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 27 tons, 27 tonelada, mahigit kumulang ang ibinenta. Bakit daw ibinenta na nangatuwiran pa? Kasi daw, maganda ang presyo noon. Tutubo ang pamahalaan kung magbebenta ng ginto. Ang masasabi ko sa kanila, ikwento nyo sa pagong. Kasi, nung binenta nila, yung presyo, tingnan nyo, huwag kayo maniwala sa akin, baka binobola ko kayo eh. I-fact check nyo sa internet. Yung presyo ng pinagbentahan nila, tumaas ang presyo ng ginto. Hindi bumababa. Ginto yan eh. That's the best, that's the safest investment. Alam nyo ba kung magkano ang nalugi sa gobyerno dahil nagbenta sila ng ginto? Mga 2-3 taong nakaraan. Kontra sa presyo ngayon, nalugi ang ating gobyerno ng 200 bilyon. 200 bilyong piso. Alam nyo, hindi ako naniniwala na maling diskarte yan eh. Knowing this government, may kumita dyan. Hindi gagalaw itong gobyernong ito nang walang kita. Kaya nga sinasabi nila, ang malaking achievement daw ni Ginoong Marcos is that he is very big on peace and order. Alam niyo ba yan, kasama Jing? Malakas daw sa ano daw? Ang si Marcos Jr. daw ay very big on peace and order. Kasi pag may proyekto, sasabihin niya, I want a big piece of this, I want a big piece of that. That's an order. Kaya peace and order. Ito pa ang isang malaking kalokohan. Alam nyo, yung Maharlika Fund. Maharlika pa talagang ang pangalan eh. Halatang halata. Alam nyo po, may mga bansang may sovereign fund. Dubai, UAE, Abu Dhabi, China. Ngunit, etong sovereign fund, yan po ay kapag labis-labis po ang kita ng isang pamahalaan. Yung surplus na sinasabi nila, yung sobra, ini-invest para kumita. Sa tingin nyo ba ang Pilipinas may sobrang pondo? Wala, binubulsa nila! Paano binulsa na? Okay, eto nakakatawa ha. Alam nyo ba mga sovereign funds? Huwag kayong maniwala rin sa akin, i-fact check nyo. Yung pinakamalaki po, sa isang Nordic country, trilyong dolyar. Yung sa Dubai, $1 billion. 600, 700 billion ang sovereign fund. Maganda pong pondo. Alam nyo ba kung magkano lamang ang sovereign fund natin sa US dollars? Nakakahiya partner, pariya. $2.26 billion lang. Kulelat halos tayo sa sovereign fund.
Pinasa ng Marcos. Anong ibig sabihin? Bakit? Maliit kung sovereign fund, malaki kung sa kitahan. Because that is 100. Yung 2.26 billion dollars, malaki po yun sa pesos. Oh, sige nga. Nakita na ba natin ang resulta niyan? Anong naging resulta niyang sovereign fund na yan? Yun, yung bata nila, sinuweldohan nila ng 2 milyon isang buwan. Yung Pangulo pa lang ng Maharlika Fund. Kailan din kayo? Eh yung iba pang tauhan, yung opisina ba? Dynasty sa Ilocos. Ngayon, sinasabi na wala naman nangyayari. Anong ginawa sa sovereign fund? Ininvest sa bansa lang. Worse, kinuha pa sa mga government banks, sa land bank, sa Coco Bank, na dapat pinauutang sa mga magsasaka, sa mga maliliit na negosyante, ginalagay sa Maharlika Fund yung bilyon-bilyon na sila ang nagmamanage. O, buti na nga, may mga pumiyok. Kukunin pa pati yung sa SSS at sa GSIS. Akalain niyo yun, pati pensyon ng pribadong sektor at ng gobyerno, yung mga empleyado ng gobyerno, gusto pang kurakutin. Buti may pumiyok. Yan po dalawang yan na hindi natin dapat malimutan kasi kasama sa flood control, nakikita niyo na po ang trend ng gobyernong ito na lahat ng kilos kailangan may kita. Surrender na si Hederian, Sub-Saharan Africa. Tingnan niyo post niya. Sabi niya, Sas, Ma'am Bing, ma'am din ako ng baklang ito. May respect ka rin pala sa aking bakla ka. Itong sabi niya, Ma'am Bing Guansol. Aba, doon pa sa personal ko na Facebook, tinago. At Sasot. Si Sasot, kalaman niya. Bago pa kami alaman. Dahil daw Pasko na, ay baka naman daw pwedeng ceasefire muna. Bakla, ang mga kagaya mong peking political analyst ay hindi dapat binibigyan ng ceasefire. Dahil ikaw, hindi ka na natututo. Pati si Justice Antonio Carpio, ha? Justice Antonio Carpio, ibibake mo pa? Tanong ka pa kung ako ay legal luminary? E di hindi nga, tanga kang gago ka gaga. Hindi nga ako judge, hindi nga ako hurado, hindi ako Supreme Court Justice. Paano ako mag-legal luminary? Kaga. Pero expert ako. Hindi ba ako tinawag na expert ng United Nations bodies? Wala ba akong paper sa UN.org? Ha? Wala ba akong published law books? Mag-google ka. Baka maintindihan mo yung the Auditing Code of the Philippines Notes and Cases. Baka naman yung IQ mo ay kaya na yon. Huwag kang mapanggap na constitutional law expert ka. Nagkaka-interview ng mga justice. Do not bait Justice Antonio Carpio again because he's smarter than you. Alam niya na kung saan ka patutungo. Gaga ka. Hederian, Sub-Saharan. Echos.